Philippines was the largest seller of gold with unloading 24.9 tons of the precious metal. Gold reserves. Ito ang matunog na usapin ngayon sa ating bansa. It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Usap-usapan na ang Pilipinas di umano ay nagbenta ng ating gold reserves at sinasabing tayo raw ang may pinakamalaking bulto ng ginto na ibinenta kumpara sa ibang mga bansa sa first half ng 2024. Ang pagkakaroon ng malaking gold reserves ay hindi lang usapin ng yaman, kundi isang mahalagang pundasyon ng economic stability. Sa buong kasaysayan, ang ginto kasi ang nagsisilbing insurance laban sa mga biglaang pagbabago sa ekonomiya tulad ng inflation o mga financial crisis. Ang mga bansang may malaking gold reserves ay may mas mataas na kakayahang protektahan ang kanilang ekonomiya kapag bumagsak ang halaga ng kanilang pera o nagkaroon ng economic instability. Ayon sa mga eksperto, kung maubos ang gold reserves ng isang bansa, maaaring magdulot ito ng matinding economic crisis. Ang ginto ang nagsisilbing backup asset ng isang bansa at kung wala na ito, mas mahihirapan ang bansa na makabangon mula sa financial troubles. Nitong nakaraan ay usap-usapan na ang Pilipinas di umano ay nagbenta ng ating gold reserves at sinasabing tayo raw ang may pinakamalaking bulto ng ginto na ibinenta kumpara sa ibang mga bansa sa first half ng taong 2024. Ano nga bang dahilan kung bakit ganun na lang kalaki ang ibinenta at ibinawas ng Pilipinas sa ating gold reserves, gayong ang ibang bansang mas maraming gold reserves ay mas lalo pang nagdaragdag ng kanilang reserbang ginto? Bakit napakahalaga ng gold reserves para sa isang bansa? Nadagdagan ba ng malaking kita ang ating bansa mula sa pagbebenta na ito ng ating gold reserves? Solid Archers, maraming tanong at maraming kailangang malaman ang bawat isa sa atin, lalo na kung bakit kailangan magkaroon ng malaking gold reserves ang isang bansa. So bakit nga ba kinakailangan magkaroon ng malaking gold reserves ang isang sovereign country? Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng malaking gold reserves ay hindi lang usapin ng yaman, kundi isang mahalagang pundasyon ng economic stability. Sa buong kasaysayan, ang ginto kasi ang nagsisilbing insurance laban sa mga biglaang pagbabago sa ekonomiya tulad ng inflation o mga financial crisis. Kapag ang isang bansa ay may malaking reserba ng ginto, mas malaki ang tiwala ng mga global investors. Mas pinapalakas nito ang credit rating ng bansa at nagbibigay ito ng proteksyon laban sa mga panganib sa pandaigdigang merkado. Isang halimbawa nito ay noong Great Depression noong 1929 hanggang 1939. Maraming bansa ang bumalik sa paggamit ng gold reserves dahil nawalan sila ng kumpiyansa sa mga currency ng ibang bansa. Nangyari rin ito sa mga bansang may hyperinflation tulad ng Germany noong 1920s sa Weimar Republic o Zimbabwe noong 2000, kung saan ang halaga ng kanilang pera ay bumagsak at naging mas maaasahan ang ginto o foreign currency. Sa modernong panahon, ang mga bansa tulad ng Venezuela at Argentina ay dumaan sa malubhang krisis sa ekonomiya kung saan mabilis ang pagbaba ng halaga ng kanilang mga currency at ang kanilang reserbang ginto ay naging mahalaga bilang panangga sa pagguho ng kanilang financial systems. Sa harap ng mga economic uncertainties, mas pinapahalagahan ng mga bansa ang pagkakaroon ng ginto dahil ito ay isang asset na hindi naluluma at madali pa ring napapakinabangan sa panahon ng kagipitan. Isipin nyo na lang sa bahay ninyo, yung mga magulang ninyo ay nakabili noon ng gold sa murang halaga at nakaranas ngayon ng kagipitan ang inyong mga magulang. Ang gold na may mataas na ang value ngayon siyang makapagsasalba mula sa kagipitang dinaranas ng inyong mga magulang. Ganon din sa usapin ng gold reserves ng isang bansa. Ang mga bansang may malaking gold reserves ay may mas mataas na kakayahang protektahan ang kanilang ekonomiya kapag bumagsak ang halaga ng kanilang pera o nagkaroon ng economic instability. Alam nyo ba kung aling bansa ang top 5 countries na may highest gold reserves? Ngayong 2024, ang mga bansang may pinakamalaking gold reserves ay United States, mayroong 8,133.5 tons ng ginto at sila ang may pinakamalaking reserba sa buong mundo. Pumangalawa naman ang Germany na mayroong 3,355.1 tons, habang pangatlo sa listahan ng Italy na mayroong 2,451.8 tons at patuloy na binabantayan ang kanilang gold reserves.
Pang-apat naman ang France na mayroong 2,436.3 tons at isa itong mahalagang bahagi ng kanilang economic defense. Panglima naman ang Russia na mayroong 2,329.6 tons. Agresibo sila ngayon sa pagpapalakas na kanang reserba ng ginto bilang bahagi ng kanilang economic strategy. Ang tanong, pang-ilan ang Pilipinas sa gold reserves? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay pang-31 sa mga bansang may pinakamalaking gold reserves na mayroong 134.6 tons ng ginto. Kahit pa bumaba ito dahil sa pagbenta ng BSP, nananatili itong isang mahalagang bahagi ng ating international reserves. Gaano nga ba kahalaga ang ginto kumpara sa dollar o cash? Kung ikukumpara sa dollars o cash, ang ginto ay may mas stable na value sa paglipas ng panahon. Ang mga currencies tulad ng dolyar ay maaaring bumagsak o tumaas depende sa ekonomiya ng isang bansa. Ngunit ang ginto ay tinuturing na safe haven asset dahil hindi ito madaling maapektuhan ng mga pagbabago sa halaga ng pera. Sa gitna ng inflation o mga financial crisis, nananatiling mataas ang demand na dahilan kung bakit pinipili ito ng maraming bansa bilang long-term investment. Solid Archers, isa rin ba sa mga naku-curious kung bakit may mga bansa na patuloy na nagpapadami ng ginto kahit pa may malaking gold reserves na ang mga ito? Gaya na lamang ng Russia at China, sila ay patuloy na nagpaparami ng kanilang gold reserves dahil ika nga nito ay nagbibigay daw sa kanila ng economic independence at proteksyon laban sa pagbabago sa value ng US dollar. Pinapalakas ng pagkakaroon ng ginto ang kanilang international standing dahil dito may kumpiyansa silang humarap sa pandaigdigang merkado at nagbibigay ito ng economic buffer laban sa mga krisis sa ekonomiya. Ibig sabihin, magaling ang kanilang leaders dahil prioridad nila na maproteksyonan ang kanilang bansa sa mga banta ng krisis sa hinaharap, syempre para sa kanilang interes. Paano kapag ang gold reserve ng bansa ay naubos? Anong mangyayari kung magbibenta at mauubos ang gold ng isang bansa? Ayon sa mga eksperto, kung maubos ang gold reserves ng isang bansa, maaaring magdulot ito ng matinding economic crisis. Ang ginto ang nagsisabing backup asset ng isang bansa at kung wala na ito, mas mahihirapan ng bansa na makakabangon mula sa financial troubles. Maaaring bumagsak ang halaga ng kanilang currency, mawala ang tiwala ng global investors at magdulot ng hyperinflation. Kaya napakahalaga ng tamang pag-manage ng gold reserves. Hindi pwedeng basta-basta ibenta ng walang sapat na plano para sa ekonomiya ng bansa. Alam nyo ba, sa scale nating mga ordinaryong mamamayan, mas swerte yung mga solid archers nating nakabili ng mga gold noon dahil napakamura pa lamang ng bentahan bawat gramo ng gold noon at magiging malaking tulong ito sa kanila sa ngayon. Pero kung titingnan nyo ngayon, ayon sa mga kakilala kong mga nagbebenta ng gold sa mall at mga gold sellers online, bago raw matapos ang taong ito, baka tumaas na sa 5,000 pesos ang bawat gramo ng gold. Balik tayo sa usapin ng gold reserves. Sa kasalukuyan, kinumpirma nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagbenta sila ng 24.95 tons ng ginto noong unang kalahati ng 2024. Ayon sa kanila, ito ay bahagi ng active management strategy upang kumita mula sa mataas na presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, maraming Pilipino ang nagtatanong kung sapat ba ang mga dahilan na ito at bakit tila iba ang direksyon ng ating bansa kumpara sa ibang bansa na patuloy na nagpapalago ng kanilang gold reserves. Sa page ni Luminous by Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan, mayroon silang tanong kung totoong nagbenta ng halos 25 tons ang Pilipinas this year, bakit nasa 4 billion US dollars lang ang itinaas ng foreign exchange reserves natin at saan napunta ang kinita? Is this traded or sold at some market? Is it sold to countries? Sa huli, kahit pa may paliwanag mula sa BSP, may mga tanong na kailangan pang ipaliwanag sa ating mga kababayan at paano ito makakaapekto sa ating ekonomiya sa hinaharap. Solid Archers, tara't pag-usapan natin ito. Mas magiging maganda pa ang diskusyon at mas marami pa ang maliliwanagan at mai-educate kung marami sa atin ang makapagbibigay pa ng insights at mga tanong. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga opinyon, kuro-kuro at mga tanong sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga Solid Archers, it's time